Mag-aapat na taon na tong remote outlet na ginawa natin o DIY remote controlled outlet. Ang problema dito, sumasablay na siya. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng version 2. Nakalabas ang antena at meron tayong indicator light. At bukod dito, mas madali itong gawin kaysa dito. Simulan na natin. Okay, para sa project na to, ito yung mga gagamitin natin. Amco box, single outlet with plate, wide series ang ginamit ko. Ganyan yung tsura niyan. PG7 cable gland. Para yan dito, lalagay natin para kapitan ng maayos yung ating cable. So, cable ng computer gagamitin ko dito. Hindi ko na ginagamit to. Ito ay medyo makapal. Mukhang heavy duty. Siyempre, yung 220 volt remote relay natin. At magdadagdag tayo ng resistor at 5mm LED. Kulay blue ang pinili ko. Ang resistor natin ay 220k ohms. Para lang to sa indication na buhay siya. Yun yung wala sa isang remote natin. Tapos, ang problema ko pala dito, masyado tong malaki. Kala ko gaganyan ko lang. Lalagay ko to. Assemblein ko na. So, yun ang problema. Kaya ang gagawin ko dito, tatanggalin ko sa kaha niya. Babangga pa rin dito. Okay. So, ito ang magiging challenge natin dito kung paano to itatago sa loob ng Amco box nang hindi tatamaan itong ating outlet. Sa tingin ko, babawasan ko to para kumasya lang to. Yun. Ngayon, lalagay natin to. Yun. Pumasok. Ayun. Babangga naman yung push button. Tatanggalin ko lang itong push button na to. Dadamay ko na rin itong LED na to. So, ito na lang ang gagamitin ko. Indication. Hindi na yun. Hindi na yung resistor. Sa 220 volt sa ilalagay ka. Pares yung technique natin sa outlet with indicator light. O kaya dun sa DIY outlet tester natin. So, mas madali kasi yun. Pero, pwede rin naman, duduktungan ko na lang ng wire. Ilalabas ko na itong pairing para makapag-pairing tayo sa labas. Tapos, itong ilaw, ito na lang gagamitin ko. Papalitan ko na lang ng blue, ayaw ng green. Okay? 5mm LED lang yan, pares lang yan. So, nagbago tayo ng plano dito. Madali lang naman, tatanggalin ko lang tong 4 na solda na to. Ayan. Dumami na ang damage. Tanggal na yung connector. Tanggal na yung LED. Tsaka yung ating push button. Subukan natin na sa biniyak nating Amco box. Boom! Pasok na. Alis muna kayo dyan. Lagay natin to. Yung antena sumasabit. Yes, pwede na. Ayan o. Nakalusot na yung ating screw-on. Kita na yung ating screw-on. Pwede na to. Naisip ko agad, palitan ng push button na medyo maganda talaga dito. Kaso parang hindi maganda yun kasi pairing yun eh. Pwedeng ma-accidenting mapindot. So, kapares ng isa, ganito na lang. Pag binuksan to, nandiyan yung pairing mode na button. Nakalutang lang dyan o kaya naka-steady dyan. Okay, dito sa loob. Basta hindi accessible lang, madaling access. Ang ilalabas lang natin yung indicator light. Okay, nalagyan ko na ng extension na wire. Gumamit lang ako ng manipis na silicone wire. Ito yung para sa ilaw. Mas mahaba kasi para pag naka-cover ganyan, nandun siya sa loob. Para kahit tanggalin ko yung cover, ididikit ko to dito tong ilaw na to. Para kahit tanggalin ko, meron akong room para i-adjust. Sobrang haba ngayon. Pero okay na yan. Para yung ilaw, hindi mapuwersa. Kasi yung isa, itong push button naman, ihinang ko lang ulit tong push button na to. Dito. Lalagay ko lang dito sa gilid. Para kung gusto ko mag-pairing, iangat ko lang yung cover, pwede akong pumindot dito. So, lalagay ko lang itong ilaw. Tapos, ito yung wire na gagamitin ko. Ito ay 2.0 mm squared o number 14 American wire gauge. Standard na pang ilaw.
Bakit ito lang? Kasi ito naman ay THHN. Meron tong ampacity na 15 to 20 ampere to. So, 30 amps ang relay natin. So, maganda. Kaso mo nga lang, hindi naman tayo ubra sa 30 amps kasi itong plug natin, hindi nito kakayanin ng 30 amps. So, dito yung kahinaan natin. 7 ampere lang yung plug nito. Maring 7 amps lang din yung cable na heavy duty na yan. So, malakas na naman yung 7 ampere. Tapos, kahit kapala natin maigi wire niyan, dito sa plug, nasa breaker to, 30 amps okay. Pero kung outlet naman, ang outlet natin, 15 ampere lang ang rating. So, match na tong wire, tsaka tong outlet, para sa isang outlet, but tama lang tong wire na to. Mas maganda lang dahil yung, kahit medyo tumaas tayo ng amperahe dito sa project na to, alam natin hindi mahirapan yung relay kasi 30 amps siya. So, medyo macho siya para sa purpose niya. So, hinang ko lang to. Papalitan ko ng LED, kulay blue na. Tapos, hinang ko rin to para ma-assemble na natin. Magandang pagkakataon to para i-test natin. Okay, nakasaksak na yan. Walang umusok. Sa inyo ating remote control. Nice. Ba't tag-on? Ayaw na mag-off. Nangyari. Reset ko muna to. Ayun, reset. Ang tayo. 1, 1, 2, 3. On. Off. Okay, nakaprogram na. Ito kasi yung ginagawa sa tutorial nung nakaraan. Yung nakaraan tutorial natin, doon ko pinakita yung pagsisetup nito. Panoorin nyo lang kung nalilito kayo. Pero, basically, pag binili natin tong remote relay na to, magka-pair na silang dalawa. So, hindi natin kailangan gawin yung ginawa ko. Okay? Ito na yung ating pairing mode. Ito yung ating LED. Ikabit natin ito ng ganyan. Yan. Hop, ayun. Beautiful. Okay na pa ito natulo, oh. Alright. Beautiful. With antenna. Nice. Testingin natin. Saksak natin.
nakasaksak na yan, on. Ang ganda. I love it. Beautiful. I love it. Lagyan natin ng ilaw lang. Pang testing lang natin to. Wow. Ang ganda. Sa range nito, as advertised ay nasa 100 meters. So, hindi naman natin naitago ng tuluyan yung antena na ilabas pa natin. So, expected natin nagagana pa rin to sa 100 meters kung walang obstruction, okay? Ayun na i-advertise, hindi ko pa yan nasusubukan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga parts na ginamit natin. Maraming salamat.